Kung sa buong mundo, si MrBeast ang may pinakamaraming subscribers sa YouTube na umabot ng 400 million. Dito sa Pilipinas, sino-sino nga ba ang nangungunang YouTuber o YouTube channel kung paramihan ng subscribers ang pag-uusapan? Halina't ating alamin. Kaya ngayon, narito ang 5 sa mga nangungunang YouTube channels as of January 2026. Pang-5, Ivana Alawi na mayroong 20.2 million subscribers. Sino bang hindi nakakakilala ni Ivana Alawi? Si Ivana Alawi ay unang nakilala bilang isang artista. Sa YouTube, siya ay mas nakilala sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Ang kanyang vlog na A Day in My Life ay naging viral dahil ipinapakita nito ang kanyang mga simpleng gawain tulad ng paglalaba na nagpapatunay na siya ay isang ordinaryong tao sa kabila ng kanyang katanyagan o kasikatan. Bukod dito, kilala siya sa kanyang pagiging tapat tungkol sa kanyang mga finansya, kabilang ang kanyang mga obligasyon sa buwis. Ninyervous ako kasi syempre BIR yung nag-invite, pero nung nalaman At kung paano niya sinusuportahan ang kanyang pamilya na nagbuo ng tiwala sa kanyang mga tagapanood. Ipinapakita din ni Ivana Alawi ang kanyang malakas na kasanayan sa negosyo, lalong-lalo na sa live selling kung saan kumita siya ng milyon sa isang araw. ang bilis-bilis Sa loob lamang ng 14 na buwan, nakamit niya ang 10 milyong subscriber. Isang tagumpay na kaunti lamang ang mga nagkamit na mga content creators dito sa Pilipinas. Patuloy siyang nag-a-upload ng mga vlog na nagpapanatiling interesado ang kanyang audience. Bilang patunay, sa kanyang tagumpay, pinarangalan siya ng Google bilang top YouTube content creator sa Pilipinas sa loob ng 2 magkakasunod na taon noong 2020 at 2021. Ngayong January 2026, nakamit niya ang 20.2 million subscribers. Pang-apat, GMA Public Affairs. Ang GMA Public Affairs ay mayroong 27.7 million subscribers at kilala sa paggawa ng mga dekalidad na dokumentaryo, docudramas, mga news magazines at mga lifestyle TV program. Ang channel ay nakakuha ng maraming lokal at international na gantimpala na nagpapalakas ng kanyang kredibilidad sa mga manonood. Bukod dito, nakilala ito para sa Best in Audience Engagement na nagpapatunay ng kanilang kakayahang makipag-ugnayan sa audience. Ang GMA Public Affairs ay tinuturing na isang digital powerhouse na nagpakita ng konsistenting paglago at nakakuha ng bilyon-bilyong views. Ang segment ng Kapuso Mo Jessica Soho ay naging nangungunang trending video sa YouTube sa Pilipinas noong 2019. Sa kasalukuyan, ang GMA Integrated News ang nangungunang lokal na channel ng balita sa YouTube at naging pinapanood na news publisher sa Facebook sa buong mundo noong December 2024. Unang balita, balitang halik. Dapat alam mo, State of the Nation. GMA Integrated News Bulletin. Pangatlo, Raffy Tulfo in Action. Ang Raffy Tulfo in Action ay mayroong 29.9 million subscribers at nakatuon sa pagtugon sa mga alalahanin at reklamo ng mga mahihirap at marginalized na tao. Oo, yun po ang naging dahilan. Nagsabunutan po kami. Hindi ko po si masabunutan dahil wala po siyang buhok. Yung damit na lang po. Si Raffy Tulfo ay naniniwala na ang pagtatayo ng taga-subaybay ay nangangailangan ng kredibilidad at malaking bahagi ng kanyang kita sa YouTube ay napupunta sa pagtulong sa mga nangangailangan. Mula nang sumali siya sa YouTube noong 2016, patuloy siyang nagbibigay ng nilalaman na kaugnay sa serbisyong publiko at aksyon sa mga reklamo. Ang kanyang pagtatalaga sa pagtulong sa mahihirap ay umantig sa milyong-milyong manonood at nagbigay ang kanyang channel ng platform para sa mga tao upang humingi ng tulong at lutasin ang mga isyu na madalas na nagre-resulta sa mabilis na solusyon. Pangalawa, GMA Network. Ang GMA Network ay mayroong 40.7 million subscribers at nagbibigay ng iba't ibang nilalaman na sumasalamin sa Kapuso audience sa buong mundo. Ang mga sikat na Kapuso shows tulad ng Maria Clara at Ibarra, Abot Kamay na Pangarap at Magpakailanman ay nagtutulak sa paglago ng channel. Nakipag-ugnayan ang GMA sa YouTube mula pa noong 2016 upang magkaroon ng YouTube Partnership Program at para rin mailunsad ang Kapuso Stream, isang live streaming service para sa mga programang GMA. Sila rin ang kauna-unahang broadcast network sa Pilipinas na gumawa ng nilalaman sa YouTube Space sa New York.
Ang GMA Network rin ay nakakuha ng 3 Diamond Creator Awards at sa ilang pagkakataon, nalampasan ng mga YouTube channels ng GMA ang ABS-CBN sa kabuuang buwan ng views. At ang nagwagi sa paramihan ng subscribers ay walang iba kung hindi ang ABS-CBN Entertainment. Ang ABS-CBN Entertainment ay mayroong 54.4 million subscribers at nag-aalok ng malawak na hanay ng nilalaman, kabilang ang mga highlights at buong episode ng mga programang kapamilya at mga digital originals. Nagbigay sila ng matinding pagsisikap na maabot ang kanilang audience online, lalo na pagkatapos itigil ang kanilang free TV broadcast operations at naglunsad ng Kapamilya Online Live para mag-stream ng mga programa sa telebisyon at social media. Kilala rin ang channel sa Made for YouTube na nilalaman at tagumpay sa live streaming. Ang kanilang action drama series na FPG's Batang Quiapo ay nakaabot sa record-breaking na live concurrent viewership. Ang ABS-CBN Entertainment ang kauna-unahang YouTube channel sa Pilipinas na umabot sa 30 million at 50 million subscribers. Ito rin ang pinaka-pinapanood na YouTube channel sa ating bansa at ang pinaka-subscribe na YouTube channel sa Timog Silangang Asya na available sa maraming bansa sa ating mundo. Ikaw, sino-sino ang mga paborito mong YouTube content creators maliban sa 5 nabanggit? Comment mo naman down below. At ito ang information. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang mga videos and updates. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam!